Mukhang bumabawi na ang Suns dahil sa kanilang 3-game winning streak. Nanalo ang Suns kontra dito sa Hornets at mula nang nilagay din si Nurkic sa second unit, 4-1 ang record nila. 3 games na ring hindi nakakapaglaro si Nurkic dahil merong sakit. Versus Hornets, 30 points si Devin Booker, 27 naman si Kevin Durant. Dahil sa panalo nila, tuluyang bumagsak na sa purok 11 ang Golden State at eligible na rin sila sa lottery pick. Sukat na sukat pa sa standing yung Warriors. Number 11 sa West, number 11 din sa lottery pick so far at number 11 din yung nawala sa kanilang player. Masamang pangitain kasi yun ayon sa matatanda. Sa San Antonio naman, kapag nanalo sila kontra Lakers, papatak din ng number 12 yung Golden State. Yung 11-11-11, nangyari yun January 12 din sa US. Kung matatalo pa ang Golden State din sa Raptors sa January 14 PH time, yun sigurado dediretso sila sa A12. Na dahil naman unti-unting bumabagsak yung Golden State sa standing, unti-unti naman tumataas yung value ng kanilang 2025 first round pick. Lalo pang tataas yun kung bago mismo yung araw ng deadline hindi sila aabot ng number 8. Yung Warriors nagmukhang Utah Jazz nung nakaraan 2 season, malakas sa umpisa biglang magtatank. Sila din kasi yung laging nare-report ng media dati, so para hindi halata. Hindi pa rin kasi i-consider ng Golden State na mag-tank ngayon dahil si Steph mismo ang nagsabing gusto niya makipag-compete at wala nga lang siyang kasamang star player pa. Merong 12 games ang Golden State bago yung trade deadline. Hindi pa safe si Schroeder dahil mawawala ang restriction niya sa trade 1 araw bago yung deadline, February 5 US time at yung deadline February 6. Mula kasi sa 18 points per game sa Nets, naging 10 points per game na lang siya sa Golden State. Medyo mabigat din yung $13 million niya. Pwede kasing magamit yun ng Warriors bilang pillar at pwede ding mabawi ng Golden State yung isa sa second round pick na pinamigay nila. Ang isa sa mga trade rumors doon, si Miles Turner ang isa sa mga player na target ng Golden State pero malabong bitawan to ng Indiana Pacers ngayon lalo na sa deadline. Friendly pa ang kontrata nito si Turner. Madaling maging kaibigan para sa Golden State dahil almost 20 million. Expiring contract pa, eligible pa siya sa max contract dahil lagpas na siya ng 10 years. Hindi rin siya pwedeng i-extend basta-basta ng Pacers dahil sa rule. Pumirma kasi dati si Miles Turner ng 2 taon lang kaya hindi siya basta-basta pwede makapirma agad ng extension. Kumbaga nag-play safe sa kanya yung Indiana Pacers. Nag-take effect na rin yung kontrata ni Haliburton kasabay yung kay Siakam. At si Turner merong 15.7 rebounds, 48 and 39%. Kung makikipag-trade lang din naman ng Golden State para sa big man, kaso nga lang to 7-footer pa rin. Ito nga ay si Nikola Vucevic, hindi pa expiring yung kontrata niya. Dahil kay Schroeder na nasa trade block din kung sakali, pwedeng isama dun si GP2 at isang first round pick kapalit ni Nikola. Ang kailangan kasi ng Golden State, second option na scorer, na dahil kay Schroeder makakabuo pa rin ng package ang Golden State para makuha naman si Zach LaVine. Dahil ang gusto ng Bulls na package, draft picks na walang babalik sa kanilang malaking kontrata. Si Schroeder, kapag nawala na yung restriction sa kanya at available pa si LaVine, pwede siyang magamit dun. Kapag napunta si Schroeder sa Bulls, may expire din ang kontrata niya, kaya magkakaroon din ang team ng cap space. Para matapatan naman ang kontrata ni LaVine na nasa $39 million or $42 million, ang kasama ni Schroeder ay either si Wiggins or kaya si Draymond plus isang minimum contract player. Nag-a-average si LaVine ng 23 points, 4 rebounds at 4 assists per game. Nagkaroon na rin ng trade discussion ng Nuggets at Bulls tungkol sa kanya. Kaso nga lang hindi natuloy yun. Ang Golden State ang nilagay na potential destination ni LaVine. Kaso yun sa mismong trade deadline na. Kasi nga kapag naging available si Schroeder.